Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating nobina. At alam niyo po ba kahapon nandito din ako? Kasi akala ko po ngayon kahapon yung aking schedule. Pero ngayon pala. Sabi sa akin ni Father Herbert, nag-like ka pa dun sa sinend ko sa'yo, hindi mo pala naintindihan. At ako po ay muling nagpapasalamat sapagkat sa matagal na panahon, ako po ay muling nakabalik dito para makasama kayo sa banal na misa. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahabagin Diyos sapagkat tayo pinagbuklod niya sa banal na misang ito. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang mahal na Birhen. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita na ang turing ng Diyos sa kanyang mga alagad at sa atin ay hindi na isang alipin kung hindi isang kaibigan. Na ano po ba yung ibig sabihin nun? Kasi syempre, siya yung guro na sinusundan nila. At nung panahong iyon, ang mga estudyante ang siyang pumipili ng kanilang guro. Ngunit ang pumili sa kanila yung ating Panginoon. At alam niyo naman, hindi siya nakabase sa anumang qualification o napatunayan nitong mga alagad. Bagkus, kung titingnan niyo yung bawat buhay ng bawat isang kanyang pinili, sila yung mga pinakahuli sa lipunan. Karamihan ay mangingisda, karamihan ay hindi nakapag-aral o walang formal, at least na educational background, walang maipagmamalaki sa lipunan, pero pinili pa rin ng Diyos upang siyang magpatuloy at maghayag ng kabutihan ng Diyos. At sa kanilang paghayo, sila ay ginabayan ng banal na Espiritu tulad ng ipinangako sa kanila ng ating Panginoon nung sila'y inatasang ihayag ito sa lahat ng bansa. At kung babalikan natin ang buhay ng Mahal na Birhen, ito ay ang buhay na pagsunod sa kalooban ng Diyos sa banal na Espiritu. Ang kanyang pagdilihi, ang pagdadalang tao ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. At dahil si Maria ay masunurin sa kalooban ng Diyos, mabuti niyang nasunod ang Panginoon kahit ito ay hindi niya lubos na nauunawaan. Kaya nga po, it will make sense kapag binalikan natin yung ating unang pagbasa. Naiintindihan niyo po ba at naunawaan kung anong problema ng mga alagad at yung mga tao sa Antioquia nung panahong iyon? Naunawaan niyo po ba kung ano yung pinag-aawayan nila? Sige nga, may libreng, ano ba yung dala ko dyan? Sakya. Naiintindihan niyo ba kung ano yung problema? Hala, hindi nakinig. Di ba meron silang pagtatalo? Actually, kapag kayo ay nagsimba nitong mga nakaraang araw, maintindihan niyo yung flow ng story. Kasi, ano yung problema? Yung mga, di ba, sila ay nagpapahayag na, ito para lang po maunawaan nyo, ang mga bagay na ito ay iniatas ng ating Panginoong Hesus ay pagpatuloy ng mga alagad upang yung mga nagkawatak-watak na tribo ng Israel ay matipon. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang paghahayag na ito ay para lamang sa mga Hudyo. Yun yung misyon ng ating Panginoon. Mahayag ang katotohanan ito para sa mga nagkawatak-watak na tribo ng Israel. So basically, para ito sa mga Hudyo. But, alam niyo naman yung nangyari, apparently, itong mga Hudyo, ayaw nilang sumampalataya. So, nitong mga nakarang araw, if you pay attention to our first reading, sasabihin doon na dahil nireject sila Pablo doon sa mga Hudyo, sila ay ipinadala ng mga alagad sa mga Hentil. Sino yung mga Hentil? Tayo. Yung mga hindi Hudyo. Yung marami sinasabang Diyos-Diyosan tulad ng Romano, tayo, mga Hentil din tayo kasi hindi naman tayo Hudyo.
'Diba? So, yan ang greatest gift ngayon. No, kasi yung seemingly rejection ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesus, sa kanilang manunubos, sa kanilang Mesiyas, ay naging daan upang tayo ay maging Kristiyano ngayon. So, pinagpapatuloy ngayon nagkaroon ng tanong, kung ganon, ito yung mga hintil, may mga nakasanayan tayong kautusan ni Moises na sinusunod, yung 10 utos, yung tipan, yung pagpapatuli, yun ang problema nila. Ipapataw ba natin itong mga practices natin, yung kautusan ni Moises sa mga hintil? Pagdadaanan ba nila lahat yan bago sila maging Kristiyano? So, nakita ninyo, paano ito na-resolve? Through discernment. Diba? They discern the movement of the Spirit. Kailangan pa ba to impose din these unnecessary burdens? Kailangan pa ba nilang pagdaanan ng mga bagay na ito para sila'y maging kaanib ng simbahan? So nagtalo-talo yung mga alagad, nagkaroon ng konseho, at ang bunga ng kanilang panalangin sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu ay hindi na ipataw itong mga bagay na ito. Kaya nga, narinig nyo kanina, sila ay nagbunyi. Bakit? Kasi hindi na sila mahihirapan. Diba? Hindi na sila magpapatuli. See? Diba? At sa lahat ng pagkakataon ng mga minamahal kong kapatid, ganito ang galaw ng simbahan. We follow the movement of the Spirit. Doon tayo sumusunod. Kaya ang simbahan, tulad ng ipinangako ng ating Panginoong Hesus, kahit na ang pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay. Kaya kutsain nyo na ang simbahan, yung mga ibang kapatid natin sa ibang relihiyon, pero kahit kailan, kahit maraming skandalong pinagdaanan ng simbahan, hindi magwawagi sa Satanas, sapagkat sinabi ng Panginoon na ang kanyang simbahan ay mananatiling nakatayo at hindi magtatagumpay ang puwersa ng kasamaan dito. Bakit? Sapagkat ang simbahan, kahit maraming pinagdaan ng iskandalo, kahit may mga tiwaling pari o bispo, at kahit Santo Papa, patuloy itong nililinis ni Jesus. Kaya kahit na maraming pinagdaanan, hanggang ngayon, nananatiling nakatayo, sapagkat hindi tao, kundi si Jesus ang nagtayo ng simbahang ito. Kaya nga, naman yung katotohanan, minsan yung mga sakit natin nanggagaling sa simbahan, di ba? Minsan balat sibuyas din tayo, mapagsabihan lang ni Father, ayoko na magsimba dyan. Kahit naman tama yung sinasabi, kahit na pinapaalalahanan lang. Di ba? Sumbong ko kay Father Herbert eh. Diba? Minsan we are so sensitive. Pero minsan, imbis na pairalin natin yung maramdamin nating puso, pag-isipan din natin, ba't kaya nasabi sa akin ni Father yon? May gusto ba siyang itama sa akin? Gusto ba niya akong tulungan, maging mabuting tao? Kasi kung hindi naman totoo yun, don't dwell doon sa mga salitang iyon. Pero kung may punto naman siya, please consider. Diba? It's for your own good. Kaya nga ang mahal na Birhen, hindi napahamak eh. Kahit hindi niya naiintindihan, she obey. Sumunod pa rin siya. Paano mangyayari ang lahat ng ito, gayong ako'y dalaga? Diba? Sabi sa kanya, sa pamagitan ng Espiritu, lulukoban ka. Hindi pa rin niya naintindihan yon, pero nasabi niya,
mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa iyo. At tingin mo naman, hindi ka magkakasala sa pagsunod sa mga tao in authority, obey first. Baka may mga mabubuting bagay na itinuturo sa atin ito. Bakit? Hindi na tayo kailanman naalipinin ng Diyos. Kung meron ba siyang ipinapasunod sa atin, it's for our own good. Diba, minsan nagagalit tayo sa Diyos pag hindi natutupad yung ipinagdarasal natin. Baka kaya hindi pinagkakalob sa'yo ng Diyos, isa yung protection sa'yo. Na ngayon, hindi mo maintindihan bakit. Pero protection pala. Kaya hindi pala natuloy, kaya hindi pa ibinibigay. Inihahanda ka pa ng Diyos. Sa mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, atin pong parati itong pagnilayan. Yung man nangyayari sa aking buhay, ito ay biyayang ipinagkakaloob sa akin ng Diyos. Kahit nagaano kasama, kaya pa ring tuwirin ng Diyos ang landasing iyan para turuan tayo. At tandaan natin, ang pagsunod sa banal na Espiritu ay parating nagdadala sa atin sa kabutihan. Kaya tulad ng Mahal na Birhen, mga minamahal kong kapatid, sa kanyang halimbawa, ang mahal nating patrona, nawa maging daan ang ating mabuting pagsunod upang sa ating buhay parating manaig ang kalooban ng Diyos. Amen.